Welcome sa Yay Anime. Compilation ito ng Part 1 to Part 3 ng In Another World with My Smartphone. Nagsisimula ang salaysay kay Tuya Mochizuki. Lumikha ang Diyos ng isang aksidente na humantong sa kanyang kamatayan. Humingi ako ng tawad kay Tuya dahil sa aksidenteng pagpatay sa kanya sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kidlat patungo sa Earth. Laking gulat ni Tuya nang malaman niyang pumanaw na siya sa edad na 15, ngunit hinarap niya ang balita ng may kagandahang loob. Ano na ang mangyayari sa kanya? Tanong niya sa bathala. Iminungkahi ng Diyos na ipanganak muli si Tuya sa ibang universo. Pumayag kaagad si Tuya sa kanyang muling pagsilang. Bilang kabayaran, nais ng Diyos na bigyan siya ng isang kahilingan. Nang malaman ni Tuya na hindi niya ma-charge ang kanyang telepono sa kabilang mundo, hiniling niya kung maaari niyang dalhin ito doon. Sa gayon ay binigyan siya ng Diyos ng pahintulot, at natuklasan ni Tuya na maaari siyang gumamit ng mahika upang i-charge ang kanyang telepono sa kabilang mundo. Natutuwa si Tuya na ibigay ang kanyang telepono, bagaman pakiramdam niya ay wala itong halaga. Pagkatapos noon, si Tuya ay ipinadala sa ibang planeta kung saan siya ay nakipag-ugnayan kaagad ng Diyos. Nais ng Diyos na ipaalam sa kanya na ang lahat ay nagbago at na magagamit niya ang Google Maps sa bagong mundo. Sa tulong ng kanyang telepono, nahanap ni Tuya ang pinakamalapit na bayan, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niyang wala na siyang pera para bumili ng pagkain at inumin. Nag-iisip siya kung paano kukuha ng pera nang hindi inaasahang huminto ang isang karwahe sa harapan niya. Isang lalaki ang lumabas sa karwahe nang huminto ito at nagpahayag ng interes sa pananamit ni Tuya. Mula kay Tuya, nais niyang bilhin ang damit. Pagkatapos, pinahintulutan si Tuya na sumakay sa karwahe kasama niya sa bayan, kung saan nalaman niya na ang lalaki ay nagmamay-ari ng sarili niyang tindahan ng damit. Gustong bilhin ng luxury merchant ang Gucci underwear ni Tuya bilang karagdagan sa kanyang mga bagong outfit. Nakatanggap si Tuya ng ilang gintong barya kapalit ng kanyang Gucci school suit, at nagtanong siya sa fashion merchant kung alam niya ang isang kagalang-galang na inn. Ginamit ni Tuya ang kanyang Google Maps para hanapin ang Silver Moon Inn matapos itong imungkahi ng tindera. Pagkatapos, nasaksihan namin ang dalawang masamang tao na nagbabanta sa dalawang babae. Ang mga lalaki ay nag-alok ng isang pilak na barya para sa isang mamahaling bagay sa pagtatangkang dayin ang dalawang babae. Humingi ng pahintulot si Tuya na bilhin ang bagay para sa isang gintong barya upang matulungan ang dalawang babae. Bigla niyang binasag ang bagay, na ikinagalit ng mga lalaki. Sinalakay si Tuya. Biglang naalala ni Tuya kung paano pinalakas ng Diyos ang lahat ng kanyang kakayahan. Napagtanto niya na naabot na ang kanyang kapasidad bilang bayani. Mabilis na nalampasan ni Tuya ang mga manloloko bilang resulta. Pagkatapos ay binigyan ni Tuya ang dalawang babae ng gintong barya bilang bayad. Ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat kay Tuya sa pagligtas sa kanila at sa pera din. Natuklasan ni Tuya ang kambal na pangalan ng dalawang babae, sina Els at Linz. Nang magpakilala si Tuya, inakala ng mga babae na siya ay mula sa ibang lokasyon na tinatawag na Asian. Nang malaman ni Tuya na ang dalawang babae ay naninirahan din sa Silver Moon Inn, dinala nila siya doon. Tinuya ng innkeeper na si Micah ang kasama niyang si Els nang pumunta sila sa inn sa pamamagitan ng pagtatanong kung may mga boyfriend din sila. Ang dalawang kambal ay nakatanggap ng kahilingan na ihatid ang mga kalakal, at tinangka ng mga tao na dayin ang mga ito. Kalaunan ay narinig ni Tuya mula kay Els. Pinayuhan sila ni Els na tanggapin ang trabaho mula sa guild sa susunod na pagkakataon nang ipahayag ni Linz ang kanyang pagtutol sa paggawa ng ganoong kadudad ang trabaho kaagad. Matapos marinig ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa guild, hiniling ni Tuya kung maaari siyang sumama sa kanila sa guild. Pumunta si Tuya sa guild kasama ang mga babae sa susunod na araw, ngunit ganap na hindi nabasa ang alinman sa mga sinulat mula sa bagong mundo. Hinarap niya ang dalawang babae, na nagtanong kung nakapili na ba siya ng trabaho. Ang pag-amin ni Tuya na siya ay ganap na hindi marunong magbasa ay nabigla sa dalawang babae. Nagboluntaryo ang dalawang babae na gumawa ng isang assignment kasama si Tuya kapag natapos na ni Linz ang pagbabasa ng isa. Ang Tuya ay nangangailangan ng ilang mga tool, kaya nagpasya silang magsagawa ng isang order ng magkasama. Ang susunod na hakbang para kay Tuya ay bumili ng armas at magpatala bilang isang explorer. Ang kambal at si Tuya ay nakipag-away sa makapangyarihang mga lobo. Sa unang pagkakataon, nakakita si Tuya ng mahika ng apoy at namangha siya kay Linz. Walang kahirap-hirap na natapos ni Tuya at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang unang proyekto.
Kailangan lang nilang ibagsak ang 5 unicorn na lobo, ngunit nagawa nilang kumuha ng 6 na sungay pabalik sa guild. Pagkatapos ay tinanong ni Tuya sina Els at Linz kung maaari nilang turuan siyang magbasa at magsulat kapag magkasama silang nagteteya. Nagtanong si Tuya kung maaari pa ba siyang turuan ng mahika. Pagkatapos ay nilinaw ni Linz na ang mga walang affinity ay hindi makakapag-spells. Hindi lubos na alam ni Tuya ang lahat, ngunit natitiyak niya na binigyan siya ng Diyos ng mataas na affinity. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang isang mahiwagang kristal na maaaring magamit upang palakasin ang mahiwagang enerhiya. Pagkatapos noon, ipinakita sa kanya ni Linz kung paano gumawa ng tubig gamit ang mga mahiwagang bato. Sinabi rin niya na ang bawat tao ay may natatanging affinity, na nilayo ni Tuya na subukan. Pagkatapos gumamit ng mahiwagang kristal, nagkaroon ng malaking halaga ng tubig. Inilagay ni Tuya ang lahat ng mahiwagang bato sa pagsubok, at ang bawat isa ay tumugon sa kanya sa paraang nagpapahintulot sa kanya na makabisado ang lahat ng elemento. Natuklasan ni Tuya na si Linz ay bihasa lamang sa 3 elemento at walang sino man ang nagkaroon ng 6 na pagkakaugnay. Pagkatapos ay sinubukan ni Tuya ang paggamit ng null magic upang suriin kung ito ay gumagana. Sa gayon ay binigkas niya ang gate, at binuksan ni Tuya ang isang pintuan. Kaya't natuklasan nila na si Tuya ay nagtataglay ng lahat ng 7 pagkakaugnay, at nabigla si Tuya na pinagkalooban siya ng Diyos ng gayong kapangyarihan. Nagsimulang gumawa ng assignment si Tuya sa umaga at kumuha ng larawan ni Els na nakatulog. Bukod pa rito, binalak ng kanyang pangkat na magpadala ng liham sa kabisera ng bansa. Ang kambal ay tinanong ni Tuya tungkol sa kanilang desisyon na huwag tanggapin ang misyon na labanan ang isang malaking putik. Sinabi ng kambal na kinasusuklaman nila ang slimes. Gusto noon ng party ni Tuya na mananghal yan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita nila ang isang batang samurai na nakikipaglaban sa isang malaking grupo ng mga manloloko. Ang batang babae ay gutom na lumaban, sa kabila ng kanyang napakahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Bago sila magkagulo, natalo ni Tuya at ng kanyang mga kaibigan ang lahat ng mga kriminal sa tulong ng samurai girl. Hinawakan nila ang babae at sumugod sa isang maliit na eskinita. Yay ang pangalan ng batang babae na naligtas, at siya ay mula sa Asian nation, natuklasan ni Tuya. Nagsimulang tumunog ang tiyan ni Yae sa puntong iyon, ang samurai girl ay hiniling na magtanghalya ni Tuya at ng kanyang mga kaibigan. Sinabi niya na nasa isang training tour, at ang King's Capital ang kanyang susunod na hinto. Tinanong ni El si Tuya kung gusto nitong sumama sa Kapitolyo dahil nagpaplano rin ang grupo nito na pumunta doon. Natuwa si Els nang makita si Yae doon habang magkasama silang naglalakbay sa Kapitolyo sakay ng karwahe. Si Tuya, samantala, ay nagpatuloy sa pag-aaral ng higit patungkol sa null magic at natuklasan na dahil ito ay binuo ng mga baguhan, ang karamihan ng null magic ay hindi epektibo. Sinubukan ni Tuya ang bagong magic sa pamamagitan ng pagkuha ng hairband ni Yae sa kanyang kamay. Kahit na ito ay isang kapaki-pakinabang na spell, itinuro ni Linz na maaari rin itong ginamit para sa kasamaan, tulad ng pandurukot. Pagkatapos ay nag-eksperimento siya sa isa pang enchantment na nagpapalawak ng kanyang pandama. Bilang kinahinatnan, nakakakita si Tuya ng kakaibang aroma mula sa malayo. Nalaman nila na ang mga tao ay sinasalakay ng mga masasamang nilalang nang makaamoy ng dugo si Tuya. Natisod si Yae sa isang malaking bato habang si Tuya at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang makipaglaban kaagad sa mga nilalang. Nagbigay ng spell si Tuya para iligtas si Yae nang may dumating na halimaw. Pagkatapos ay mas maraming halimaw ang nagpakita, at si Tuya ay humanga sa mga taktika ng labanan ng mga babae. Dumami ang bilang ng mga nilalang, at isang salamangkero ang nagpatuloy sa pagtawag ng mga halimaw na butiki. Natagpuan ni Tuya ang summoner sa ganitong paraan, at pagkatapos ay ginawa niyang walang magawa ang summoner sa kanyang slide spell. Ang mga kalaban ay natalo ni Tuya at ng kanyang mga kasama. Humingi kaagad ng tulong ang isang batang babae dahil nasugatan ang kanyang alipin. Pinagamot ni Tuya ang lingkod na si Lame. Pinuri sila ni Lame, at natuklasan ng mga tauhan ni Tuya na ang batang babae ay pinangalan ng Soshi at anak ng duke. Si Els at ang iba pa ay yumuko, at natuklasan ni Tuya na si Soshi ay isang miyembro ng maharlikang pamilya. Sinabi ni Soshi na dahil siya ay pamangkin ng kamahalin, hindi nila kailangang tretuhin siya ng ganoong kagalang-galang. Nang makarating sila sa kabisera, binalak ni Lame na gantimpalaan ang grupo ni Tuya pati na rin ang pagkuha sa kanila bilang isang escort.
Ang ama ni Sashi ay nabuhayan ng loob nang makitang hindi nasugatan ang kanyang anak na babae at nagpahayag ng pasasalamat kay Tuya sa pagliligtas sa kanya. Pagkatapos natuklasan ni Tuya mula kay Duke Alfred na nagkaroon ng sakit ang kanyang asawa 5 taon na ang nakalilipas at bilang resulta, nawala ang kanyang paningin. Sinabi pa ng Duke na si Sashi ay naghahanap ng isang salamangkero na makakapagpagaling sa kalagayan ng kanyang asawa. Nakalulungkot, hindi nila mahanap ang sinumang bihasa sa paggamit ng nauugnay na null magic. Biglang naunawaan ng mga kasama ni Tuya na baka pagalingin ni Tuya ang sakit ng ina ni Sashi. Pagkatapos ay ginaya ni Tuya ang isang zero magic na maaaring magpagaling ng anumang sakit. Kasunod nito, gumaling si Ellen sa kanyang karamdaman at muling nakita ang kanyang pamilya. Gusto ng Duke na gantimpalaan ang matapang na si Tuya. Nagulat siya sa dami ng perang natanggap niya nang malaman niyang nakakuha siya ng 40 platinum coins. Binigyan din ni Alfred si Tuya at ang kanyang mga kaibigan ng 4 na barya na may sagisag ng maharlikang pamilya. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay ang kumpanya ni Tuya upang mamili sila ng mga pagkain para sa kanilang nalalapit na paglalakbay. Bumili si Tuya ng bagong Amerikana at huli siyang dumating. Namula siya nang pinuri siya ng babae sa ganda ng hitsura niya sa bago niyang kasuotan. 2 lalaki ang naglalaro ng shogi kinabukasan. Pagkatapos ay hiniling ang isa pang shogi board mula kay Tuya. Dumating sina Els at Yae na may dalang sobrang dami ng sweets na binili nila sa isang malaking bag. Kaya, gamit ang magic gate spell, nag-teleport si Tuya sa mansyon ng Duke at binigyan siya ng mga dessert. Ang regalo ni Tuya ay hinangaan ng pamilya ng Duke. Ipinakita rin ni Tuya ang larong shogi kay Duke Alfred. Agad na tumanggi ang mga babae nang ihayag ni Tuya sa paghahanap ang tungkol sa malalaking putik sa susunod na araw. Pagkatapos, sa isang pagkasira, nakita namin ang grupo ni Tuya na nakikipaglaban sa isang Dark Knight. Pagkatapos ay gumawa ang Dark Knight ng isang patagong pagtatangka ng pag-atake. Sa huli, naglunsad si Tuya ng isang pag-atake, at ang grupo sa kabuuan ay natalo ang Dark Knight. Nang gamitin ni Tuya ang kanyang hinanap na spell pagkatapos patayin ang halimaw, naramdaman niya ang isang hindi mabibili na artifact na nakatago sa ilalim ng malaking bato. Pagkatapos noon, gumamit si Linz ng explosion spell para alisin ang malalaking bato sa nakapaligid na rehiyon. Pagkatapos ay natuklasan nila ang pasukan sa ilalim ng lupa ng isang kuweba. Nagsiksikan sina Els at Yae sa likod ni Tuya dahil takot sila sa multo. Habang patuloy sila sa paglalakad, nagpasya si Tuya na kumuha ng litrato gamit ang kanyang telepono matapos makita ang ilang sinaunang sinulat. Nakahanap si Els ng Earth Magic Stone pagkatapos niyang kunan ng litrato ang pader na bato. Ang mga babae ay nanatiling malayo kay Tuya habang tinatangka niyang magsalamangka sa bato. Bumukas ang isang nakatagong pinto na humantong sa isang misteryosong estatwa ng sumipsip ng mahikaang Earth Magic Stone. Pinagmasdan ni Tuya ang rebulto at nakitang gawa ito sa salamin. Ang light magic ni Linz ay biglang naglaho. Ang kapangyarihan ni Linz ay hinihigop gaya ng nakikita ng mga kaibigan ni Tuya. Biglang nagising ang glass statue at naging crystal insect. Gumamit si Linz ng fire magic para salakayin ang nilalang, ngunit hinigop ng halimaw ang kapangyarihan. Masyadong matigas ang shell noong ginamit ni Yae ang kanyang espada para salakayin. Si Els ang sumunod na nagtangka na putulin ang balat ng halimaw, ngunit hindi sila nagtagumpay. Si Tuya ay gumawa ng spell upang ipadala ang halimaw na lumilipad. Pagkatapos ay nagsanib puwersa ang kambal upang salakayin ang nilalang gamit ang salamangka ng yelo. Nagawa ni Els na putulin ang mga binti ng halimaw bilang kinahinatnan, at agad itong nagsimulang lumiwanag. Matapos muling makabuo, inatake kaagad ng nilalang si Els. Malubhang nasaktan si Els, at agad na tina-trato ni Tuya si Els habang inilihis ni Linz at Yae ang atensyon ng halimaw. Pagkatapos ay gumawa si Tuya ng isang diskarte upang patayin ang hayop. Gumamit si Els ng isang suntok upang maalis ang sentro ng halimaw, kasama ang kanyang mga kaibigan, nagawang ibagsak ni Tuya ang makapangyarihang halimaw, at gusto nilang sabihin ito sa Duke. Pagkatapos ay natuklasan ni Alfred ang impormasyon tungkol sa mga misteryosong nilalang ng mga guho ng kaharian. Ipinakita rin sa kanya ni Tuya ang mga larawan ng mga teksto sa mga guho dahil alam niyang hindi siya magtitiwala sa anuman. Nang hindi inaasahang matuklasan ni Tuya na Noleson ang hari, hinimok siya ni Alfred na pagalingin ang karamdaman ng kanyang kapatid.
Nang si Tuya at Duke Alfred ay patungo sa palasyo ng hari, nalaman nila na ang hari ay malamang na nolason ng mga maharlika na gustong pakasalan ng prinsesa at magtagumpay sa trono ng kaharian. Isang hambog na aristokrata ang nagpaalam kina Tuya at Alfred na ang assassin ay nahuli nang makarating sila sa kastilyo ng kanyang kapatid. Nang magsimulang humikbi ang anak ng hari, pinapasok siya ni Alfred sa pamamagitan ng pagbukas ng pinto ng kwarto. Pagkatapos ay inihagis ni Tuya ang kanyang mahika sa pagpapagaling sa hari. Sa sandaling pinuri siya ng monarko para sa kanyang tulong, si Yom-ina, ang anak ng hari, ay umibig kay Tuya. Ang kaakit-akit na si Charlotte, isang mago ng korte sa hari, ay gustong matuto ng higit patungkol sa mahika mula kay Tuya, ngunit si Tuya ay interesado sa mga matatandang babae, at nakaramdam siya ng pagkabalisa sa paligid niya. Pagkatapos ay hinahangad ni Alfred at ng kanyang kapatid na kilalanin ang may kagagawan ng pagkalason. May hinala si Tuya tungkol sa pagkalason ng hari. Pagkatapos ay humiling ang hari ng pakikipag-usap sa embahador. Napagtanto ni Tuya na si Ambassador Olga at siya ay magkakilala sa sandaling siya ay dumating. Nais ni Tuya na masaksihan ang lugar ng pagpatay at ginamit ang kanyang magic sa paghahanap para matuklasan ang lason dahil inakala niyang hindi si Olga ang assassin na lumason sa monarch. Pagkatapos ay ipinatawag si Bolza habang ang lahat ay nagtitipon sa lugar ng pagpatay. Gayunpaman, sinabi ni Tuya na isa sa mga individual doon ay ang nagkasala. Ang alak ni Olga ay di umano'y nolason, ayon kay Bolza, na nagtangkang ipit ang pagkalason sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita ni Tuya ang isang bagong bote ng alak. Matapos itong inumin, pinatunayan ni General Leon na ang alak ay hindi lason. Ang alak ay inilagay sa baso ng kanyang kamahalan ni Tuya, na pagkatapos ay inutusan si Bolza na humigop nito. Pinilit siya ni Leon na uminom ng alak nang tumanggi siyang gawin iyon. Naniniwala si Bolza na mamamatay siya kapag humigop siya ng alak. Naipakita ni Tuya na ang baso ay naglalaman ng lason. Si Bolza ang nagkasala, at pinigilan ni Tuya si Bolza sa pagtakas. Pagkatapos ay muling pinuri ng hari si Tuya, at biglang tumayo si Yom-ina. Ipinaalam niya sa kanyang mga magulang ang plano niyang pakasalan si Tuya. Naguguluhan si Tuya sa nangyayari at hindi makapaniwala. Sinabi ni Tuya na hindi siya kilala ng kanyang pamilya at hindi pa siya nakakapag-asawa. Sinabi ng monarko na si Yom-ina ay may mahiwagang mga mata na maaaring magbunyag ng tunay na kalikasan ng isang tao. Pagkatapos ay natuklasan ni Tuya na si Yom-ina ay 12 taong gulang lamang. Ayon kay Tuya, masyado pa silang bata ni Yom-ina para magpakasal. Ayon sa hari, ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay madalas na nagpakasal sa edad na 15. Nang maglaon, tinawagan ng Diyos si Tuya. Binati siya ng Diyos sa pagiging engaged sa prinsesa. Nalaman ng ibang mga babae ang tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Tuya sa prinsesa kinabukasan. Natuklasan din nila na gustong sumali ni Yom-ina kay Tuya sa mga darating na ekspedisyon. Sa hinaharap, si Tuya at ang kanyang mga babae ay naglalakbay sa isang gawain. Nagpatawag si Yom-ina ng malalakas na lobo para ipakita kay Tuya na hindi siya walang kwentang tao. Ang iba ay nagsimulang makipaglaban ng barilin ni Yom-ina ang isang halimaw gamit ang kanyang pana. Natuklasan ni Tuya at ng iba pang mga batang babae ang lakas at kasanayan ni Yom-ina sa buong pamamaraan. Nabahala si Tuya pagkatapos ng kanilang pagtatalo dahil ang kanyang grupo ay ganap na binubuo ng mga babae. Pagkatapos ay bumalik sila sa lungsod kung saan ipinatawag ni Tuya ang isang nilalang. Sinabi ni Yom-ina na ang White Monarch ay isa sa pinakamakapangyarihang halimaw, at si Tuya ay nagpatawag ng puting tigre. Kinailangan ni Tuya na ipakita ang kanyang lakas upang makabuo ng isang kasunduan sa puting tigre. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang mga kakayahan sa White Monarch. Kinilala ng White Monarch si Tuya bilang kanyang monarko nang ang puting tigre ay naging biktima ng labis na kapangyarihan ni Tuya. Ang tigre noon ay binigyan ng pangalang Kohako ni Tuya. Sinabi ni Tuya na mahirap makipag-ugnayan sa ibang mga residente ng bayan dahil sa kanyang malaking puting tigre na hugis. Kaya't si Kohako ay naging isang magandang maliit na kuting. Gusto ng lahat na yakapin si Kohako dahil ang mga babae ay sumasamba sa kanya. Si Tuya at ang kanyang mga kaibigan ay binigyan ng gawaing tumingin sa isang kastilyo na tahanan ng maraming putik sa mga sumunod na araw. Lahat ng mga batang babae ay nahuhulog dahil kinasusuklaman nila ang malagkit na putik. Pagkatapos ay nakita namin si Tuya, na naghahanap sa kastilyo para sa mahalagang impormasyon para sa pananaliksik ng isang slime explorer.
Natuklasan nila ang mga berdeng putik sa basement habang naghahanap sila. Mas maraming slime ang lumitaw habang sinubukan ni Tuya at ng kanyang mga kaibigan na umakyat. Ang mga berdeng putik ay umaatake sa mga babae dahil lahat sila ay nasa ibaba. Iniligtas ni Tuya ang kanyang mga kaibigan at ini-teleport sila gamit ang magic gate na ito. Pagkatapos nito, natuklasan ni Tuya ang isang nakatagong silid ng Slime Explorer. Ang patay na putik ay naglalaman ng isang libro na natagpuan niya. Nang magsimulang lumitaw ang mga slime, ipinaalam ni Yomina kay Tuya na sila ay nagbabago sa isang bagay. Ang mga batang babae sa huli ay sinunog ang palasyo at sinira ang lahat. Kinabukasan, nakita si Kohako at Tuya na naglalakad sa buong lungsod. Nakita nila na may natuklasan si Yae na isang maliit na bata na nawawala. Pagkatapos ay sinubukan ni Kohako na sabihin ang pangalan ng babae. Ang maliit na bata ay kinilala bilang Lin ni Kohako, at hindi mahanap ni Tuya ang ina ng bata gamit ang kanyang pamantayan sa paghahanap. Pagkatapos, gamit ang kanyang telepono, sinubukan ni Tuya na palawakin ang saklaw ng kanyang paghahanap. Natulungan ni Tuya ang dalaga sa paghahanap sa kanyang ina dahil ginamit niya ang kanyang telepono upang hanapin ang ina ni Lin. Natuklasan ni Yae na maaaring mahanap ni Tuya ang sinuman kung alam niya ang kanilang pangalan at pisikal na paglalarawan sa pamamagitan ng paggamit ng search spell kasabay ng kanyang mobile phone. Nang sumunod na mga araw, si Tuya ay nasa labas ng lungsod nang makita niya si Els na humahanga sa isang sutane. Pagkatapos makipag-usap kay Tuya, napagpasyahan niya na ang pananamit ay hindi angkop para sa kanya. Nakumbinsi siya ni Tuya na isuot ang damit sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na magiging kahanga-hanga siya dito. Hiniling ng iba pang mga babae na bumili si Tuya ng mga damit para sa kanila matapos ihayag ni Els na nakatanggap siya ng damit bilang regalo mula kay Tuya. Pagkatapos ay nakakuha sila ng isang liham, at nalaman ni Tuya na makakakuha siya ng titulong maharlika. Gusto ni Tuya na tumanggi, ngunit ang paggawa nito ay magiging medyo may problema. Kinabukasan, siniyasat ni Tuya ang kanyang bagong tahanan. Hindi siya makapaniwala na nakatanggap siya ng isang malaking ari-arian kaysa sa isang kabalyero. Ang mga babae ay nabigla sa pagnanais ni Tuya na hayaan silang makasama sa napakalaking tahanan. Pagkatapos, nakita namin sina Tuya at Kohako na nagsasaya sa kanyang bagong hardin. Dumating ang mga babae at tinanong kung sigurado siyang maninirahan sa kanila sa napakalaking estate. Bilang tugon, sinabi ni Tuya na gusto niyang manirahan sa kanila. Maya-maya, dumating ang mga kasambahay upang mapanatili at linisin ang napakalaking mansyon ni Tuya. Ang pagdating ni Duke Alfred at Soshi ay ipinaalam kay Tuya. Sinabi ni Soshi na nang malaman niya ang tungkol sa engagement ni Yomina at Tuya, nagulat siya. Pagkatapos, isiniwalat ni Duke Alfred na iniisip din niya na pakasalan ni Tuya ang kanyang anak na babae at hindi tutol si Soshi sa ideya. Naiwasan ni Tuya ang paksa, at ipinaalam sa kanya ng Duke ang kanyang nais. Kailangang magkaroon ng alyansa sa pagitan ng mga kaharian ni Miss Mid at Belfast, kaya nais niyang humingi ng tulong kay Tuya. Kinabukasan, naglakbay si Tuya sa kaharian ni Miss Mid. Nadatna ni Tuya ang ilang mga kabalyero, na sumama sa kanya at sa kanyang mga kasama sa kanilang paglalakbay. Kasunod nito, napag-usapan nila kung paano makarating sa Miss Mid Kingdom, at nagkaroon ng damdamin si Night Leon para kay Olga. Habang dumilim, si Tuya at ang kanyang mga tauhan ay umidlip sa tabi ng apoy sa kampo. Sa sandaling nakita ng isang kasamahang sundalo na may mga bandido sa paligid, ginawa ni Tuya ang kanyang telepono at ginamit ang Snapchat app upang sundan ang kanilang kinaroroonan. Ginamit ni Tuya ang kanyang telepono para salakayin ang bawat bandido habang nagsasanay siya ng bagong magic. Pagdating nila sa kasunod na bayan, nakita ni Tuya si Leon na naghahanap ng alahas. Sinabi ni Leon na plano niyang bumili ng regalo sa kanyang ina. Alam ni Tuya na ito ay inilaan bilang regalo para kay Olga. Pagkatapos ay binili ni Tuya si Arman ng regalo at nagtanong tungkol sa pinili ng kanyang nakatatandang kapatid na si Olga. Nalaman ni Leon na gusto ni Olga ang mga bulaklak. Sa sandaling umalis si Tuya sa booth, nagawa nilang tulungan si Leon sa paghahanap ng perpektong regalo para kay Olga. Pinuri ni Yomina si Tuya sa pagtulong kay Leon sa pagpili ng regalo para kay Olga. Nagpatuloy ang grupo sa pagmamaneho nang magmungkahi si Tuya na gumawa sila ng kampo bago sumapit ang gabi. Sinabi ni Tuya na kayang ipagtanggol ni Kohako ang lahat samantalang sinabi ni Olga na maraming nilalang sa kakahuyan. Nang sumapit ang gabi, lumitaw ang isang dragon nang wala saan.
Ang mga dragon ay kumikilos ng may kainahinala, at natuklasan ni Tuya na sila ay naninirahan sa puso ng kaharian ng Belfast. Nang mapansin ni Tuya ang dragon na patungo sa isang maliit na nayon habang tinitingnan ang kanyang telepono, naghiwa-hiwalay ang kanyang grupo upang tulungan ang mga taga-nayon na tumakas. Gamit si Kohako para akitin ang dragon palayo sa lungsod, sinalakay ni Tuya ang dragon. Si Tuya ay hinabol ng dragon, ngunit nagawa niyang iguhit ito sa isang lugar na hindi nakatira. Nagulat si Tuya na naiintindihan ni Kohako ang wika ng dragon bilang resulta ng pagbabanta ng dragon, na naging sanhi ng galit ni Kohako. Gusto noon ni Tuya na dalhin ang dragon sa lupa para maputol ni Linz ang mga pakpak. Inilunsad ni Tuya ang dragon mula sa kalangitan na may malakas na pag-atake. Nang bumagsak ang dragon, pinutol ni Linz ang mga pakpak nito. Pinoprotektahan ni Tuya si Linz nang biglang humampaz ang dragon sa kanyang apoy na hininga. Pagkatapos, ang dragon ay inatake din ng iba pang mga batang babae. Dahil sa sobrang kapal ng balat ng dragon, nabasag din ang espada ni Tuya. Biglang nasaktan ang dragon ng hindi pa nakikilalang kutsilyo. Pinalibutan nila ang dragon at gumawa ng maraming makapangyarihang spelling. Sa pamamagitan ng pinagsamang pag-atake ng kanyang mga kaibigan, nagawang patayin ni Tuya ang dragon. Tinalo ni Tuya ang masamang dragon, at nang wala sa oras, isa pang dragon ang lumitaw. Kaya niyang makipag-usap sa wika ng tao. Ang dragon ay nagpahayag ng panghihinayang kay Tuya sa pagkagalit sa kanyang kaibigan. Pinayuhan siya ni Tuya na huwag gumawa ng anumang gulo sa hinaharap. Pagkatapos ay pinatay nila ang apoy sa nayon at ginamo ang mga nasugatan hanggang sa pagsikat ng araw. Namangha sina Leon at Commander Garen sa kabaitan ni Tuya noong hapon. Ibinigay ni Tuya sa mga tao ang kabuuan ng mga gamit ng dragon upang maitayo nilang muli ang kanilang nayon. Ang alkalde ng nayon ay nagbigay kay Tuya ng pera bilang pasasalamat at hiniling sa kanya na kunin ang ngipin ng dragon. Pagkatapos noon, tinanong ni Tuya si Kohako sa karwahe kung may iba pang malapit sa dragon. Dalawang individual, ayon kay Kohako, ang nagtatago sa kakahuyan. Gayunpaman, narating nila ang kabisera ng Miss Mid. Pagkatapos ay yumuko ang lahat kay Haring Jamuka. Ipinaalam sa hari ang tungkol sa mga ginawa ni Tuya ng kanyang mga kasama. Nakilala ni Yom-ina ang kanyang sarili bilang anak ng King Tristwe ng Kingdom Belfast nang tanungin ng hari kung sino siya. Pagkatapos nito, sinabi ni Yom-ina na nais niyang personal na magpadala ng sulat mula sa kanyang ama na humihiling sa kaharian ng Miss Media na bumuo ng isang alyansa. Gayunman, sinabi ni Haring Jamuka na pag-iisipan niya ito at tutugon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay naging interesado si Haring Jamuka kay Tuya at nagtanong kung gusto niyang makipaglaban sa kanya. Pinayuhan ng lingkod ng hari si Tuya na salakayin ang hari ng buong lakas at walang pakialam sa kanya. Pagkatapos ay ipinahayag na bagaman pinahihintulutan ang mahika, ang makapangyarihang mga spell ng pag-atake ay hindi. Nang spell slip ni Tuya, agad na natalo ang hari. Ang pangkukulam ni Tuya ay nagulat sa hari. Kinailangang harapin ni Haring Jamuka ang isang rematch dahil hindi siya papayag na matalo ng walang laban, at hindi nagamit ni Tuya ang spell slip sa pagkakataong ito. Ang dalawa pagkatapos ay nakibahagi sa isang kamay sa kamay na labanan, kasama si Haring Jamuka na nagpapakita ng mahusay na kasanayan. Ang hari ay tumabi sa kanyang pagsalakay. Tinangka ni Tuya na gamitin ang kanyang Axel Magic dahil nasiyahan siya dito. Parehong nakipag-away gamit ang Axel spell matapos matagumpay na makopya ni Tuya ang magic. Tinalo ni Tuya ang hari sa pamamagitan ng paggamit ng boost spell kasama si Axel. Bilang kinahinatnan, si Tuya ay idineklara na nagwagi, nakakagulat at nanalo sa hari. Hinahanap ni Leon ang kanyang infatuation na si Olga sa gabi, ngunit hindi pa siya nakikita ni Tuya. Nakabihis ng maayos ang mga babae nang sumunod na dumating sa kanila sina Tuya at Leon. Pagkatapos ay naabutan ng hari si Tuya at binigyan siya ng papuri para sa kanyang kasuutan. Pagkatapos ay nais niyang makuha ang mga kaakit-akit na babae sa kamera. Pagkatapos umalis sa pagtitipon, nadatnan ni Tuya ang isang kakaibang teddy bear. Si Tuya ay ginabayan ng teddy bear sa kanyang may bahay. Nakatagpo ni Tuya si Lin, ang pinuno ng mga engkanto, nakilala niya bilang isang Dragon Slayer. Siya ay higit sa 600 taong gulang, at si Tuya ay namangha nang marinig ito. Sa pagtatanong patungkol sa kanyang teddy bear na si Paulette, natuklasan ni Tuya na siya ay isang tipikal na teddy bear na may kakayahang maglakbay sa pamamagitan ng null magic.
Pagkatapos, ipinakita ni Lin ang kanyang null magic software na ginamit niya upang kontrolin kung paano kumilos ang mga bagay. Pagkatapos ay natuklasan ni Tuya na ang kanyang mahika ay hindi masyadong malakas at hindi maaaring ilipat ang anumang bagay. Nagpa siya si Tuya na gusto niyang gayahin ang kanyang mahika, kaya pinatakbo niya kaagad ang software. Nagulat si Tuya sa kanyang sarili dahil agad niyang ginaya ang magic ni Lin. Namangha si Lin sa galing ni Tuya. Nais ni Lin na turuan si Tuya matapos malaman na siya ay isang henyo. Nakita ni Tuya kina Lins at Yom-ina kinaumagahan. Hiniling niya sa kanyang mga anak na babae na tulungan siya sa paggawa ng mga armas. Kaya ginamit ni Els ang kanyang kapangyarihan upang putulin ang mga ngipin ng dragon habang si Tuya ay dumaan sa kagubatan. Pagkatapos ay gumawa ng handgun si Tuya mula sa mga ngipin ng dragon. Bukod pa rito, gumawa siya ng ammo at ginamit ang magic software para automatikong mag-recharge ang mga bala. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang bago, napaka-epektibong sandata sa pagsubok, at ito ay gumana ng walang kamali-mali. Ang dalawang batang babae ay nabighani sa ripple ni Tuya at nanabik sa isa sa kanilang sarili. Kaya gumawa siya ng mas maraming baril para kay Yom-ina at Els. Matapos lumikha ng kanyang bagong sandata, naglakad si Tuya sa bayan kasama ang dalawang babae para sa hapunan. Biglang naramdaman ni Kohako na pinagmamasdan sila ng iba. Sumulpat si Tuya sa likod ng dalawang sospek dahil gusto niyang kumustahin ang dalawang bagong dating. Tinangka ng mga sospek na tumakas mula kay Tuya, ngunit ginamit ni Tuya ang kanyang Google Maps upang hanapin sila at barilin sila ng mga bala ng goma. Natuklasan ni Tuya na ang mga tagapag-alaga ni Yom-ina, ang maids, ay talagang mga especially iyan ng Belfast iyan. Pagkatapos ay iginiit ng dalawang kasambahay na ilihim ni Tuya ang kanilang layunin. Nang maglaon, ipinakita si Curry na kinakain ni Els at Yom-ina, na dinaig ng init. Natikman din ni Tuya ang curry, ngunit dinaig din siya ng init. Ang alyansa ng dalawang kaharian ay formal na itinatag sa mga sumunod na araw, at umalis si Tuya patungo sa kaharian ng Belfast. Malugod na tinanggap ng lahat si Tuya nang makabalik siya sa kanyang mansyon, at pinuri siya ng mga katulong sa tahimik na pagpapauwi sa dalawa. Pagkatapos noon, pumunta sina Tuya at Kohako sa kanyang silid dahil kailangan niyang matulog. Kinabukasan, gumawa si Tuya ng mga gulong ng bisikleta at binisita siya ni Duke Alfred. Nang magpahayag ng interes si Duke Alfred, ipinaalam sa kanya ni Tuya na siya ay aktibong gumagawa ng mga bisikleta. Si Duke Alfred ay pinahintulutan na sumakay sa custom na bisikleta ni Tuya, gayunpaman. Pagkababa niya, determinado siyang matutong magbisikleta. Ang bisikleta na ginawa ni Tuya ay pumukaw din sa pag-usisa ng mga babae. Ang mga batang babae ay tinuruan ni Tuya na sumakay ng bisikleta, ngunit si Yom-ina ay pinuri niya dahil madali itong nakagawa. Ang iba pang mga babae ay nakikibahagi sa tunggalian at selos. Tumanggi si Els na ibahagi ang bike kay Yae kahit na gusto rin ni Yae na sumakay dahil ayaw niyang matalo sa kapatid. Tumayo si Duke Alfred at sinabing siya ang pinakadakilang bike rider habang ang dalawang kambal ay nakikipaglaban sa isa't isa. Nataranta ang dalawang kambal na bumangga sa isa't isa. Pagkatapos ay hiniling ng Duke na gumawa si Tuya ng bisikleta para sa kanyang anak na si Sashi. Nagpa siya si Tuya na gawing bike si Sashi, kaya pumunta siya sa tindahan para kunin ang mga supply. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatagpo siya ng batang biktima ng mandurukot. Tinakot ng ibang mga kriminal ang bata at pinagbantaan na sasaksakin ang bata hanggang sa mapatay. Pinigilan ni Tuya ang mga kriminal dahil gusto niyang panatilihing ligtas ang maliit na bata. Tinakot ni Tuya ang mga kriminal na pagkatapos ay pinaputukan niya ng mga bala ng goma matapos ay flash ang kanyang revolver. Pinuri ng maliit na bata si Tuya. Nang hilingin ng maliit na bata kay Tuya na bilhan siya ng pagkain, nalaman ni Tuya na ulila na si Rin matapos makitang 3 araw siyang hindi kumakain. Binigyan ni Tuya si Rin ng isang mahusay na sweldong posisyon sa kanyang bahay dahil sa kanyang pagnanais na tulungan siya. Noong panahong iyon, nagtatrabaho si Rin bilang isang katulong, at iniisip ng lahat ng mga babae na siya ay kaibig-ibig. Pagkatapos ay dumating si Tuya sa bayan kasama sina Yom-ina at Sashi. Si Armat, na nagsa-shopping din sa Miss Mid, ay naroon. Biglang nakita ni Tuya sina Leon at Olga na nakikipag-date. Pinagmamasdan ni Tuya at ng kanyang mga kalaro ang dalawa sa date habang sinusuri sila. Pumasok sa isang restaurant sina Olga at Leon pagkatapos noon.
Nang maglaon, umalis sina Olga at Leon sa kainan, nang si Arma ay sinaktan ng isang lalaki. Napansin ni Tuya na si Haring Jamoka iyon pagkatapos niyang humingi ng tawad. Napanood nila ang date ni na Olga at Leon pagkatapos noon. Pagkatapos ng ang isang karaniwang tao ay pinagbantaan ng mga bandido, nagpasya si Leon na tulungan siya. Pinagbantaan si Leon ng mga kutsilyo ng mga magnanakaw nang sila ay magalit sa kanya. Nilabanan ni Natuya at Haring Jamoka ang mga kriminal habang itinatago ang kanilang pagkakakilanlan dahil gusto nilang tulungan si Leon. Natalo agad ang mga manloloko dahil napakalakas ni Tuya at Jamoka. Dahil sa gangsta attire ni Tuya, nakilala siya ni Leon. Ginamit ni Haring Jamoka ang kanyang talento sa Axel para mawala nang dumating si Olga. Tinulungan ni Tuya si Leon sa pagsasabi kay Olga ng kanyang naramdaman dahil hindi niya magamit si Axel sa oras. Namula si Olga bilang resulta ng kanyang kagalakan sa kanyang deklarasyon ng pag-ibig. Pagkatapos, bumalik sina Tuya at Yum-ina sa kanilang bahay kung saan nakakita siya ng mga bisitang naghihintay sa kanya. Laking gulat ni Yum-ina nang malaman na si Lin ang pinuno ng mga diwata nang malaman ni Tuya na binisita siya ni Lin at Charlotte. Nais ni Lin na talakayin ang isang tall unang crystal monster kasama si Tuya. Narinig niya na dati nang nakapatay si Tuya ng isa bago nawasak ng halimaw ang isang buong bayan. Isinalaysay din ni Lin ang isang mitolohiya na nagsasabing ang mga demonyong may malakristal na katawan sa pangalang phrase ay halos nawasak ang buong mundo sa malayong nakaraan. Humingi ng tulong si Lin kay Tuya para sa kanyang pag-aaral. Gusto niyang dumaan sa gate ni Tuya. Pagkatapos tumugon ni Tuya na maaari lamang siyang mag-teleport sa mga pamilyar na lugar, ipinaalam sa kanya ni Lin ang tungkol sa talento sa recall. Maaari niyang gamitin ang null spell recall kasama ng gate para mag-teleport sa mga lugar na pamilyar sa ibang tao. Nais ni Lin na pumunta sa Ishan upang suriin ang mga makasaysayang guho. Kasunod nito, inilipat ni Tuya ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasama sa isang kagubatan ng Ishan. Bilang resulta, si Tuya at ang kanyang mga kaibigan ay nasa Asia na ngayon at hinahanap ang mga labi ng sibilisasyong Nuruya. Pagkatapos ay pinasyal ni Yae ang kanyang mga kasama sa kanyang bayan. Si Yae ay tinanggap sa bahay ng isang katulong at ng kanyang ina, na natuwa nang makita siyang muli. Nalaman ni Yae na ang kanyang ama at kapatid ay nakikipaglaban sa Takeda clan. Nakiusap si Yae kay Tuya na tulungan ang kanyang pamilya dahil nag-aalala siya. Pagkatapos noon, inilipat sila ni Tuya malapit sa combat area gamit ang gate. Ginamit ni Tuya ang kanyang telepono upang tiyakin na ligtas ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya matukoy kung nasaan ang ama ni Yae. Sinabi ni Lin na kailangan nila ng diskarte bago pumasok sa digmaan. Nakakuha kaagad ng ideya si Tuya, kaya sinadya niyang ilipat muna ang sarili sa larangan ng digmaan. Nakita ni Tuya ang mga mandirigmang zombie habang siya ay nasa larangan ng digmaan. Ang mga mananakop ay maaari lamang talunin sa pamamagitan ng pagbasag ng kanilang maskara, ayon sa kapatid ni Yae na si Yutaro. Biglang lumitaw si Tuya sa The Fortress at sinabing hindi siya kaaway. Pagkatapos, natuklasan ni Yutaro na si Tuya ang kaibigan ni Yae. Binuksan ni Tuya ang isang gate para yakapin ni Yae ang kanyang kapatid nang hilingin ni Yutaro na bisitahin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang natitirang mga babae ay lumabas din sa portal. Pagkatapos nito, nakita ni Tuya ang mga biktima at ginamit ang kanyang telepono para magsagawa ng spell para pagalingin sila. Lahat sila ay agad na pinagaling ni Tuya, na ginulat silang lahat sa kanyang lakas. Pagkatapos ay tinanong ni Tuya ang dahilan ng mala-zombie na pag-uugali ng mga kalaban. Tumugon si Yutaro sa pagsasabing nalaman nilang maaari silang manalo sa pamamagitan ng pagbagsak ng mga maskara. Nagkaroon ng ideya si Tuya dahil inakala ni Lin na isang kakaibang relic ang nagpabago sa mga kalabang tropa bilang mga zombie. Gumawa siya ng desisyon na maglunsad ng isang pag-atake sa bawat kalaban. Natagpuan ni Tuya ang lahat ng mga kalaban gamit ang kanyang telepono. Ang kalaban ay agad na ipinadala sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang Holy Land na kumikinang na Javelin Magic, na inilipat niya sa kanyang telepono at nagcast. Ang kahangahangang puwersa ng pag-atake ni Tuya ay nanalo sa lahat. Pagkatapos ay binisita nila si Yasuo, ang pinuno ng Tokugawa clan. Para sa kanyang tulong, nagpasalamat siya kay Tuya. Nalaman ng samurai na sa kalaunan ay ikakasal si Tuya kay Yum-ina. Gayunpaman, natuklasan nila na ang pinakamataas na Panginoon ng Takeda clan ay pumanaw na.
Bilang kinahinatnan, ang salungatan ay kasalanan ni Yamamoto Kansuki, na may hawak ng isang bagay na nagpapahintulot sa kanya na mag-utos ng isang patay na hukbo. Si Tsubaki, isang magandang ninja girl, ay lumitaw nang wala saan. Siya ay kabilang sa isang general ng Takeda clan, at narinig ni Yaso na si Kansuki ay pinatay o ikinulong ang mga general ng Takeda clan. Siya ay nagpapaligsahan para sa pamumuno at siya lamang ang nag-organisa ng pag-atake. Naniwala si Tuya kay Tsubaki dahil maganda siya at nagboluntaryo siyang tulungan sila. Pagkatapos ay ginawa ni Tuya ang desisyon na salakayin ang teritoryo ng kaaway kasama sina Lin at Tsubaki. Gumamit si Lin ng isang talento na maaaring hindi sila makita habang sila ay nag-teleport sa lugar ng kaaway sa gabi. Kasunod nito, natuklasan nila ang isa sa mga Takeda general sa loob sa isang kulungan. Matapos siyang palayain ni Tuya, nagpatuloy sila sa pagpapalaya ng mas maraming individual. Matapos palayain, hinanap ng lahat ng general ng Takeda si Kansuki para maghiganti. Pagkatapos, natuklasan si Kansuki, ang masamang tao. Ang pinuno ng kamatayan ng Takeda clan ay kumikilos bilang isang papay habang ang isa sa mga sundalo ay sumugod patungo sa Kansuki. Dahil ayaw ipagtanggol ng mga katulong ng Takeda ang kanilang amo, sinalakay ni Tuya ang papay. Sa kanyang mahiwagang relic, sigurado si Kansuki na hindi siya mabibigo. Biglang gumamit si Tuya ng null magic para kunin ang kanyang magic eye. Naunawaan ni Lin na ang bato ay isinumpot na ginagawang masama ang sinumang humipo dito. Gamit ang kanyang ripple, binasag ni Tuya ang mahiwagang bagay. Bilang resulta nito, namatay din si Kansuki. Kasunod nito, bumalik si Ishan sa katahimikan, at natuklasan ni Tuya mula kay General Kusaka na ang Nuruya Ruins ay malapit sa isang isla sa ilalim ng dagat. Sa sandaling natuklasan ni Tuya ang lugar, kinuha niya ang kanyang mga gals. Namangha ang mga babae sa nakamamanghang tanawin nang dumating sila, at ginamit ni Tuya ang kanyang cellphone upang matukoy ang lokasyon ng mga guho. Nagpasya silang tumambay sa dalampasigan kasama ang kanyang mga kaibigan, na sinamahan ni Tuya. Inimbitahan din sa beach ang royal family at iba pang mga kaibigan ni Tuya. Ang lahat ay nagpahayag ng pasasalamat kay Tuya para sa alok dahil sila ay nasa sabik na magbakasyon ng magkasama. Pagkatapos nito, gumawa si Tuya ng mga laruan at naglagay ng 2 tent bilang mga dressing room. Sa sandaling malaman ni Tuya na hindi marunong lumangoy si Lins, nagpatanang siya sa dalampasigan. Pagkatapos ay lumitaw sina Sashi at Rin na naka-swimwear, at nagkomento siya kung gaano kaganda ang hitsura nilang dalawa. Pagkatapos ay umalis ang 2 batang babae upang maglaro habang nilikha nila si Cecile upang lumitaw sa likod ni Tuya. Si Yomi na ay sabik na ipakita sa kanya ang kanyang bikini habang si Tuya pagkatapos ay nakahiga sa araw. Pinuri niya ito at sinabing kaakit-akit siya. Gusto ni Yomi na sumama sa paglangoy, ngunit mas pinili niyang imbestigahan muna ang mga guho. Nang dumating si Lin, natuklasan ni Tuya na ang kanyang oso ay marunong lumangoy at ang isang water repelling spell ay ginawa sa oso ni Lin. Pinigilan siya ni Tuya na mabasa sa pamamagitan ng parehong spell. Natuklasan din niya na si Kohako, ang kanyang kaibig-ibig na tigre, ay hindi mahilig lumangoy. Pagkatapos ay gusto ni Tuya na lumangoy palabas sa mga Rex at imbestigahan ang mga ito. Pagkatapos, natagpuan niya ang isang templo na nakabaon sa karagatan sa ibaba, ngunit hindi niya nagawang manatiling lubog ng matagal. Ipinaalam ni Tuya kay Lin na nahihirapan siyang huminga sa tubig. Nagtanong si Celine sa kaalaman ni Charlotte sa isang magic spell para ayusin ang isyu nila. Si Charlotte ay pinagalitan ni Lin dahil wala siyang alam na spells. Biglang naisip ni Kohako na tugunan ang isyu ni Tuya. Tinulungan ni Lin si Tuya sa pagtawag sa itim na monarko nang ipaalam sa kanya ni Kohako ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kohako kay Tuya ang pagkakaroon ng 2 personalidad ng itim na monarko. Pagkatapos, pinagsama ni Tuya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang tigre na si Kohako para tawagin ang Black Monarch. Isang nilalang ang dumating nang wala sa oras. Si Tuya ay magiging kanilang guro, sa palagay ni Kohako. Pagkatapos, upang makipagkasundo sa halimaw, kinailangan silang talunin ni Tuya sa isang tunggalian. Pumayag si Tuya sa labanan at inihagis kaagad ang kanyang slide magic. Bilang karagdagan sa pag-atake sa pagong, nag-set up si Tuya ng isang walang katapusang loop. Nagpasya si Tuya na maghintay dahil hindi na makabangon ang Black Monarch. Pagkatapos ay makikita ang mga batang babae na nagsasanay ng volleyball. Tinalo ng mga koponan na binubuo ni na Els at Lin sina Yae at Yomi na.
Ang ahas ay binigyan ng pangalang Kakuyo, at ang pagong ay binigyan ng pangalang Sango, at kinilala ng Black Monarch si Tuya bilang kanilang bagong pinuno. Si Kohako, na gustong magpalit din ng mga miniature na bersyon ng dalawa, at naging kaibig-ibig din ang dalawa. Pagkatapos ay nagpa siya si Tuya na bisitahin ang mga guho sa ibang pagkakataon pagkatapos ng una ay gustong gumugol ng oras sa kanyang mga anak na babae. Nagtanong ang mga babae kung sinong babae ang pinaniniwalaan niyang pinakakaakit-akit sa isang bikini. Nag-alala ang mga babae na interesado si Tuya sa maliliit na babae nang lumabas sa kanyang bulsa ang kanyang telepono, na may kasamang larawan ni na Soshi at Rin. Walang tiwala ang mga babae kay Tuya nang sabihin niyang souvenir shot lang iyon. Kasunod nyon, sabay silang pumasok sa tubig at nagsaya sa pakikipaglaro kay Tuya. Nakahinga si Tuya sa ilalim ng tubig dahil balak niyang bisitahin ang mga guho kasama sina Sango at Kakuyo sa gabi. Nakahanap si Tuya ng mysterious room habang nag-explore ng templo. Inilipat si Tuya sa ibang silid na puno ng mga pamumulaklak. Si Francesca, ang terminal na namamahala sa Aerial Garden of Babylon, ay naganap ng wala saan. Pagkatapos nito, ipinakita ni Francesca kay Tuya ang hardin ng Babylon para mas matutunan niya ang tungkol sa hardin. Sinabi ni Francesca na ang hardin, na isang lumulutang na isla, ay dinisenyo ni Profesor Regina Babylon. Dahil ang may lahat ng affinity lamang ang maaaring magbukas ng gateway, napili si Tuya. Kaya naman kinuha ni Tuya ang papel ng Master of Francesca. Nakakita si Yae ng alimango habang ang ibang mga babae ay nagsasaya sa dalampasigan. Nahulog si Charlotte habang tinangka niyang hulihin ang alimango. Dumating si Lynn, at agad na naunawaan ni Charlotte na mayroon siyang gawain na kailangang tapusin. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-alala tungkol kay Tuya dahil sa kung gaano siya katagal sa mga guho. Biglang binuksan ni Tuya ang isang gateway at ipinakita sa kanyang mga anak na babae ang The Garden of Babylon. Ayon kay Lynn, ang espasyo ay kahawig ng mga labi ng sinaunang sibilisasyong Partheno. Pagkatapos nilang maglakad-lakad, tinanong ni Yom-ina ang tatlong babae tungkol sa kanilang usapan. Naalala ng mga babae ang pagtalakay kay Tuya at kung paano sila humanga sa kanya dahil mayroon siyang kapangyarihan ng kamahalan Riz. Kaya, maliwanag na kapag naisip ng mga babae si Tuya, lahat sila ay namula. Si Tuya ay isang kahanga-hangang tao, ayon kay Yom-ina, at ayaw niyang maging sakam kaya siya ay makibahagi sa kanya. Dahil dito, pinutol ni Yom-ina ang usapan bago maipahayag ng mga babae ang kanilang tunay na damdamin. Alam ni Yom-ina na ang tatlo sa kanila ay patuloy na naaakit kay Tuya at na ang makita lamang siya ay nababalisa na sila. Sina Lynn at Tuya ay nag-uusap tungkol sa hardin ng Babylon sa pansamantala. Kasunod na natuklasan ni Lynn na may ilang mga lugar na lumulutang sa kalangitan. Nagulat si Tuya nang malaman na nasa ilalim sila ng impluwensya ng mga kapatid na babae ni Francesca. Dumating ang pangalawang babae, at natuklasan nila na ang Babylon ay binubuo ng 9 na lumulutang na isla. Pagkatapos ay nagpa siya silang tukuyin ang iba pang mga lumulutang na isla, at natuklasan ni Tuya na hindi ito nagawa ng kanyang telepono. Ang tanging pagpipilian niya ay muling hanapin ang mga mystical circle. Kinaumagahan, lumitaw si Els. Gusto nilang mag-chat ni Tuya sa labas ng kanilang mansyon. Pagkatapos ay hinamon si Tuya sa isang labanan ng dalawang babae. Kailangang tuparin ng natalo ang kahilingan ng nanalo. Kaya naman hiniling si Tuya na patol-asin ang kanyang espada. Pagkatapos noon, nagsimula na silang lumaban, at itinaas ni Yae ang kanyang samurai sword kay Tuya. Dinaig agad siya ng mga bala ng goma. Samantala, sinubukan ni Els na salakayin si Tuya, ngunit natalo siya ng kanyang napakalaking lakas. Nag-alok si Tuya na sumuko sa kanya, ngunit tinanggihan niya. Ang dalawang babae ay nagpahayag ng kanilang pagmamahal kay Tuya pagkatapos ng labanan dahil naubusan siya ng mga bala. Nagulat si Tuya sa mga karagdagang admission at hindi niya naintindihan ang mga ito. Nais ni Els ng tugon sa deklarasyon ng pag-ibig ni Yom-ina, kaya binigyan niya ito ng isang ulat kung bakit sila nag-away. Pagkatapos ay lumitaw si Tuya sa Babylon's Garden. Ipinaliwanag niya ang kanyang isyo kay Francesca. Biglang sinabi ni Francesca na nakatanggap siya ng komunikasyon mula kay Professor Regina. Sa pamamagitan ng bagong software na Riz Tinder, nakipag-ugnayan si Tuya sa kanyang telepono. Nang maglaon, isiniwalat ni Regina na mayroon siyang isang aparato na maaaring hulaan ang hinaharap. Sa wakas, inalok siya ng propesor ng ilang gabay at nagsikap na lutasin ang kanyang issue.
Pagkatapos noon, pumunta si Tuya upang makita ang Diyos at ipinaliwanag ang kanyang mga isyu sa kanya. Pinadalhan siya ng Diyos ng mga salita ng pampatabay loob at payo na katulad ng kay Propesor Regina. Humingi ang Diyos ng tulong mula sa Diyosa ng pag-ibig dahil hindi pa rin nakakapagdesisyon si Tuya. Na-inspire si Tuya ng Diyosa ng pag-ibig nang sabihin ito sa kanya na huwag masyadong mag-stress tungkol dito. Kailangang ipatawag ni Kohako ang mga babae sa sandaling bumalik si Tuya sa kanyang mansyon. Pagkatapos ay sinabi ni Tuya na hindi pa siya handang magpakasal. Natakot kaagad ang mga babae, ngunit sinabi ni Tuya na nag-aalala siya na ang kanyang kabataan ay mapipigilan siya sa pagpapasaya sa kanila. Kaya naman gumawa si Tuya ng pangako sa grupo ng 4 ngunit tumanggi siyang magpakasal kaagad. Sinabi niya na dapat nilang makilala ng husto ang isa't isa at gusto niyang pakasalan silang 4 kung hindi sila magiging interesado sa kanya sa hinaharap. Pinatunayan ng mga babae ang kanilang hindi natitinag na pagmamahal sa kanya at sumang-ayon sa kanyang pinili. Sa mga sumunod na araw, nakipag-away sila sa 2 mithril golem. Pagkatapos ay tinangka ni Yae na labanan ang isang golem, ngunit naputol ang kanyang talem ng katana. Namangha si Toya sa kanilang mga depensa at gumawa ng diskarte para maalis sila. Ang golem ay ipinadala sa kalangitan ni Toya gamit ang kanyang salamangka sa gate. Ang mithril golems bilang kinahinatnan nito ay bumagsak mula sa langit. Ang Axel Magic noon ay ganap na ginamit ni Toya at ng kanyang mga babae. Sabay-sabay na umatake ang mga babae nang mapagtanto nila kung gaano kalubha ang pananakit ng mga golem. Bilang karagdagan sa spell, natalo rin ni Yom-ina ang unang golem. Nagawa ng koponan ni Toya na sirain ang 2 mabigat na mithril golems, at dinala nila ang mga magic orbs. Nagtagumpay sila sa pagkumpleto ng kanilang quest bilang kinahinatnan. Bumalik sila sa bahay nila Toya, kung saan sinalubong agad siya ni Narin at Cecil. Napagtanto ni Toya na hindi niya napapansin ang kanyang yaya, si Francesca. Pagkatapos ay ipinahayag ni Toya ang kanyang panghihinayang kay Francesca para sa kanyang mga aksyon. Nais ni Lee na talakayin ang mahiwagang Circles of Babylon. Nagulat si Toya sa kanyang tame time na pagnanais na tuklasin ang higit pa sa Babylon. Nag-teleport si Toya sa God Realm pagkatapos makatanggap ng tawag mula sa Diyos out of the blue. Tinawag si Toya sa tahanan ng Diyos dahil na-curious ang Diyos sa naramdaman ni Toya sa kanyang buhay kasama ang makapangyarihang Riz. Sinabi ni Toya na medyo na-appreciate niya ang pagtanggap ng napakaraming Riz. Pagkatapos ay hiniling ng Diyos na makakuha si Toya ng isang bagong iPhone, ngunit sinabi ni Toya na ang kanyang kasalukuyang iPhone ay mahusay. Pansamantalang sinulyapan ng Diyosa ng pag-ibig ang kanyang telepono. Kinwestiyon niya ang kanyang kawalan ng home screen na nagtatampok sa kanyang mga kasintahan. Inaasahan ni Toya na nakakahiya ito, ngunit binigyan siya ng payo ng Diyosa ng pag-ibig. Siya ay kumbinsido na kumuha ng larawan ng kanyang mga mapapangasawa sa bahay ng parehong mga Diyos pagkatapos napayuhan siya nito na agad na palitan ang kanyang home screen ng larawan ng kanyang mga babae. Ang kanyang mga babae ay namamahinga sa paliligo sa mga oras na ito. Ang mga babae ngayon ay may kakayahang gumamit ng mga natatanging talento tulad ng Axel Spell at Item Box salamat sa rings. Sumang-ayon si Yae na ang rings ay parehong hindi kapani-pani, walang kaakit-akit at gumagana. Pagkatapos ay pinuri ni Yom-ina si Toya sa pagiging isang kahanga-hanga at kaakit-akit na lalaki. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabing kailangan nilang alaga ang mabuti si Toya para mapanatili itong ligtas sa masasamang tao. Bilang karagdagan, binalaan sila ni Yom-ina na ihanda ang sarili para sa mga potensyal na pakikipag-ugnayan ni Toya sa hinaharap dahil alam nilang lahat ang kanyang malakas na kapangyarihan. Nakikita natin sina Toya at Yae sa mga sumunod na araw. Magkahawak sila ng kamay, at ninanamnam ni Yae ang kanilang oras na magkasama bilang isang pares. Sina Toya at Yom-ina ay bumisita sa royal family noong hapon. Bilang isang prospective bride, nagbigay ng payo ang ina ni Yom-ina. Pagkatapos ay binati ng monarcho si Toya kasama ang kanyang 4 na paparating na asawa. Biglang sinabi ng monarcho na sabik siyang makilala ang kanyang mga unang apo. Kasunod nito, nabalitaan ni Toya mula sa ina ni Yom-ina na hindi alam ng lahat na engaged na sila. Si Toya ay walang kapansin-pansing heroic actions na maipapakita, kaya naman. Ngunit pagkatapos ay nagpakita si Sashi. Natutuwa siyang makilala si Yom-ina, ang kanyang pinsan. Ang maharlikang pamilya at si Sashi pagkatapos ay tumambay kasama si Toya.
Nang kalaunan ay nakauwi na siya, natuklasan ni Toya na kung ang maharlikang pamilya ay walang anak sa susunod na pagkakataon, siya ay magtatagumpay bilang hari. Kinabukasan, pumunta si Toya sa Silver Moon Inn kung saan natuklasan niya sa kanyang dalawang kaibigan na may mga isyu ang kanilang komunidad na nag-iwas sa mga bisita na pumunta doon. Nagkaroon ng ideya si Toya at nagpasyang tulungan sila. Kaya, sa Silver Moon Inn, nagtayo si Toya ng Japanese onsen. Pagkatapos, ipinaabot ni Toya ang isang imbitasyon sa lahat ng kanyang mga kaibigan na tikman ang kanyang sariling onsen. Ang Toya's Onsen ay humanga sa kanyang mga kasintahan, at medyo tinukso ni Yomi na ang tatlong nakareserbang babae. Biglang ibinalita ni Francesca kay Toya na naghahanda siyang umakyat sa dingding pa. Binalaan ni Toya ang iba pang mga lalaki na huwag magtangkang umakyat sa pader nang hindi makakilo si Francesca. Lumabas si Lin nang wala saan sa banyo ng lalaki. Mayroon siyang impormasyon tungkol sa mga lumulutang na isla ng Babylon. Maya-maya ay lumipad si Toya at ang kanyang mga kasama sa isang guho na natagpuan ni Lin. Pagkatapos ay lumitaw ang isang phrase, ang halimaw na humahabol sa mga taong walang pagtatanggol. Nagpasya si Toya na tulungan sila at gumawa ng diskarte sa pagsadyap. Biglang inatake ng phrase ang mga individual na nangangailangan, ngunit nagawang harangan ni Els ang pagsalakay. Pagkatapos ay inatake ni Yae ang phrase, nahulog siya mula sa phrase ngunit ginamit ni Toya ang kanyang gate magic para iligtas siya. Pagkatapos ay nagpaputok ng laser ang phrase kay Toya at sa kanyang mga kaibigan. Nang madaig ng nilalang si Toya, umatras siya sa likod ng isang bato. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasagasaan niya ang isang kaibigan na ilang araw pa lang niyang nakilala. Si End ay may sapat na kaalaman tungkol sa mga nilalang na kilala bilang phrase. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa phrase at gumamit ng isang pag-atake upang ganap na gibain ang katawan ng halimaw. Nagulat si Toya sa lakas ni End. Ang dalawang phrase core ay nawasak din ng kasama ni Toya. Nang magtanong pa si Toya tungkol sa hadlang sa mundo, natuklasan niya na nagsisilbi itong pigilan ang mga tagalabas sa kanyang planeta. Sinabi ni End na sila ay mga alipores lamang at ang isang paglabag sa harang ay nagpapahintulot sa kanila na makalusot sa kanilang kaharian. Pagkatapos ay nawala si End, iniwan si Toya upang bantayan ang mga nakaligtas. Umorder sila ng mga inumin at nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Toya sa pagligtas sa kanila sa panganib. Natuklasan ni Toya na ang layunin ng grupo ay palayain ang mga nahuli na kababaihan. Naghanap sila ng taong maaaring magtanggal ng kwintas ng alipin. Natuklasan ng mga explorer na maaaring alisin ni Toya ang mapanganib na bagay ng biglaan. Ang mga babae, ayon sa kanila, ay walang tirahan. Pagkatapos ay nagpakita si Yom Ina at nakilala ang kanyang sarili bilang ang prinsesa ng kaharian ng Belfast. Ang lahat ng mga batang babae ay maaaring nakatira sa kaharian ng Belfast, sabi niya. Nagpasalamat ang mga babae at explorer kay Yom Ina. Kaya pumayag si Toya sa kahilingan ng mga manlalakbay na pansamantalang sakupin ang kanyang mansyon kasama ang mga babae. Biglang nagtanong si Lin tungkol sa hindi kilalang bata. Sa bayan, nakilala ni Toya si End, ipinaalam nito sa kanya. Sinubukan ni End na bumili ng crepe ngunit tinanggihan ang kanyang bayad. Binigyan siya ni Toya, at ipinakita niya kay End ang guild. Pagkatapos ng hawakan ni Toya ang barya ng End, nakilala ito ni Francesca. Natuklasan ni Lin ang bata at medyo kainahinala dahil ang pera ay ginawa mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas. Sumang-ayon si Toya na medyo nagdududa siya. Nang malaman ng mga babae na may itinatago si Toya, sinabi ni Toya na nakipag-usap siya kay Profesor Regina. Ipinaalam niya kay Toya ang tungkol sa mga halimaw na kilala bilang phrase na biglang sumulpat at pinunasan ang buong planeta. Nagpahayag ng panghihinayang si Toya sa hindi pagpapalam nito sa kanyang mga babae. Pagkatapos ay pinag-isipan ni Lin ang pagkakaroon ng mga nilalang ng phrase 5,000 taon na ang nakalilipas, pati na rin ang kanilang pagkawala. Pagkatapos ay inilarawan ni Francesca ang isang sandata na tinatawag na frame gear na ginawa ni Profesor Regina. Talagang sabik si Toya na suriin ang frame gear para sa bagong high-tech na sandata dahil labis siyang nasasabik tungkol dito. Pagkatapos nito, sabik na si Toya na imbestigahan ang mga labi sa paghahanap ng frame gear weapon. Pagkatapos noon, naghagis si Lin ng mahika ng hangin sa guho bago hinanap ito ng mga tauhan ni Toya. Nang matuklasan ni Toya ang isang nakatagong silid, hindi niya nagawang ihagis ang kanyang salamangka sa gate. Si Toya naman ay naglakad papunta sa Magic Circle at doon nagmagic. Kaya inilipat si Toya sa ibang lugar.
Ang Rosetta, ang android, ay lumitaw ng wala saan. Nabalitaan ni Toya na natagpuan niya ang pabrika ng Babylon. Pagkatapos ay nagsimulang magtanong si Rosetta kay Toya ng hindi naaangkop na mga bagay at hiniling sa kanya na hulaan ang kulay ng kanyang damit na panloob. Bilang kinahinatnan, gumamit si Toya ng mahika ng hangin upang subukang matukoy ang kulay ng kanyang damit na panloob. Gumamit siya ng fire magic nang hindi nagtagumpay ang kanyang unang pagsisikap. Gumamit si Toya ng isang kamakailang natuklasang spell dahil ang palda ni Rosetta ay magic repellent. Ipinakita noon kay Toya ang pabrika ng Babylonian. Pagdating niya doon, gumawa si Rosetta ng gadget sa isang bakanteng espasyo. Pagkatapos ay nagtanong si Toya kung maaari niyang gayahin ang kanyang baril. Nilikha ng machine ang bagong rifle ni Toya sa sandaling humiling siya ng isang gawa sa mithril. Ipinakita rin ni Rosetta na maaari niyang baguhin ang hitsura ng kanyang pistol. Si Toya ay namangha at sabik na subukan ang kanyang bagong sandata, ngunit kakaiba ang programming. Pagkatapos ay nagpahayag si Toya ng interes na matuto patungkol sa frame gear. Sinabi ni Rosetta na ang kanyang pagawaan ay mas mataas kaysa sa hardin ng Babylon, gayunpaman. Ang debate ng dalawang android ay itinigil ni Toya, na pagkatapos ay nagtanong kung posible bang pag-isahin ang dalawang isla ng Babylon. Humingi ng paumanhin ang mga bayani kay Toya dahil sa pagiging impolite nang dumating siya sa kanyang bahay, na binanggit na si Toya ay ikakasal kay Prinsesa Yomina. Pagkatapos, dahil ang mga batang babae ay walang karanasan sa trabaho, ang mga explorer ay nagtanong kung si Toya ay may anumang mga bakanteng trabaho. Kaya gumawa si Toya ng plano para sa mga babaeng naligtas. Nakita namin si Toya makalipas ang ilang araw. Nagtayo siya ng maid cafe. Pagkatapos ay iniulat ng mga explorer na ang kanyang plano na magtayo ng isang maid cafe ay isang matunog na tagumpay. Ikinatuwa ni Toya na nagawa niya ang maid cafe gamit ang perang kinita niya sa kanyang negosyong pagmamanupaktura ng bisikleta. Natuwa si Toya at natuwa nang malaman na maaaring tangkilikin ng mga mamimili ang masasarap na dessert habang nagbabasa. Kalaunan ay ipinahayag ni Will ang kanyang pagnanais na magamit ang natatanging null magic. Ipinahayag din ni Will kay Toya na ang kanyang lolo ay may kakayahang gumamit ng null magic. Maya-maya, pumunta si Toya sa guild kasama si Yomina. Natuwa si Yomina na makasama si Toya. Pagkatapos ay nalaman nilang kailangan nilang manghuli ng napakalaking alimango. Si Prim, ang receptionist, ay tumingin sa ID ni Toya nang nais niyang mag-apply para sa quest. Madalas daw itong pumunta sa maid cafe nito. Nalaman ni Toya na mayroong kumpletong serye ng mga nobela na tinatawag na The Order of the Rose, at gusto niyang bilhin ang mga libro para kay Prim. Pagkatapos, hiniling ni Prim kung maaari siyang makakuha ng isang libro na tinatawag na The Order of the Rose. Sinabi ni Yomina na medyo perverse ang libro. Pagkatapos ay sinabi ni Yomina na hindi siya mahilig magbasa ng mga ganoong klaseng nobela. Pagkatapos ay isiniwalat ni Yomina kay Toya na nagkataon na kilala niya ang may akda ng mga libro. Kaya, natuklasan ni Toya na ang may akda ng mga libro ay ang pinakamatandang anak na babae ng Imperium ng referee. Nang ihayag sa kanya ni Yomina na ang kanyang childhood buddy na si Riri ay isang deviant novelist, si Toya ay namangha. Pagkatapos ay umalis si Toya upang maghanap ng isang malaking, duguan na alimango. Agad na nagsagawa ng spell si Yomina kay Mr. Krabs pagkarating niya sa disyerto. Pagkatapos noon, binaril ang binti ni Mr. Crab. Pagkatapos ay nag-teleport si Toya sa likod ng giant crab. Tinalo ni Toya si Mr. Krabs sa pamamagitan ng paggamit ng gravity spell na natutunan lang niya. Tinanong ni Yomina si Toya kung anong pagkain ang gusto niyang ihanda kasama si Mr. Krabs pagkatapos ng labanan. Sinabi niya na nilayon niyang maghanda ng ilang masarap na Krabby Patties. Nabigyan ng promotion si Yomina nang sabay silang bumalik sa guild pagkatapos ng assignment. Pagkatapos, sinabi ni Toya na sabik na siyang bumili ng mga libro. Bigla niyang hiniling na ibigay sa kanya ni Prim ang isang papel na nagliliste ng ilang kilalang nobela. Humiling siya ng mga rekomendasyon sa libro mula sa lahat ng kanyang mga kakilala para sa mga babaeng mambabasa. Inilista ni Prim ang lahat ng kilalang nobela na kinagigiliwan ng mga babae. Pagkatapos ay ipinakita ang kabisera ng imperyo ng referee, at si Toya ay nasa isang bookshop. Ipinakita niya sa isang babae ang mga librong balak niyang bilhin. Nagpatuloy si Toya sa pagtingin sa mga libro nang marinig niya ang isang batang babae na humihikbi. Nais niyang bumili ng kangkibok, kaya nabigo siya. Nakalulungkot na bilina ni Toya ang halos lahat ng mga libro.
Nang malaman ni Toya ang isyu ng maglaon, hinanap ng dalaga ang huling aklat ng Rose Magi. Biglang nalaman ng batang babae na binili ni Toya ang serye ng aklat na Order of the Rose. Pagkatapos ay ipinahayag ng dalaga na siya ay isang naipublish na may akda. Iminungkahi niya na bilang kapalit ng aklat Rose Magi, bigyan mo siya ng pirma. Walang ganang makipag-ayos si Toya sa dalaga. Naniniwala ang dalaga na nakita siya ni Toya bilang isang con artist. Pagkatapos ay inilagay siya ni Toya sa pagsubok sa pamamagitan ng pagkumpirma na siya ay Prinsesa Riri. Nahirapan ang prinsesa na tanggapin na alam ni Toya kung sino talaga siya. Bukod pa rito, ipinaalam ni Toya kay Riri na siya ang nobya ni Yomina, at nabigla si Riri nang malaman na si Toya ay straight. Pagkatapos ay kinopya niya ang aklat ng Rose Magi para kay Prinsesa Riri pagkatapos ay teleport si Yomina sa kanya. Nagpapasalamat si Prinsesa Riri, ngunit patuloy siyang naniniwala na si Toya ay isang kangki-book snob. Nang magalit si Toya, napagtanto ni Riri na kailangan niyang huminto sa pagsasalita. Tuwang-tuwa ang mga babae mula sa The Guild nang sa wakas ay ilagay niya ang mga bagong libro sa kanyang tindahan. Ang susunod na makikita namin ay isang babae. Humiling siya ng libro. Itinuro ni Linz ang kliyente sa mga libro. Pagkatapos ay nagpahayag si Will ng panghihinayang sa hindi niya pagtulong, at pinasigla siya ni Toya. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Will sa pagtuturo sa kanya ng gravity spell. Kaya gustong ibigay ni Toya ang kanyang kahilingan. Nagpahayag si Will ng pagnanais na magkaroon ng lakas. Bilang kinahinatnan, dinala ni Toya si Will sa commander ng mga kabalyero. Dumating si Els at nag-request kay Toya kung pwede ba siyang ilipat sa Silver Moon Inn para maligo siya sa onsen doon. Nakausap ni Toya si Micah pagkatapos mag-teleport sa Silver Moon Inn. Ayon kay Micah, medyo matagumpay ang kanyang negosyo sa onsen. Pagkatapos ay sumama sa kanila si Merchant Zanak. Nagsimula siyang bumalik ng madalas sa Silver Moon Inn at araw-araw siyang naglalakbay sa onsen. Ang damit na in-order ni Toya ay ipinaalam na ihahatid. Pagkatapos ay ipinakita ni Toya kay Els ang nakamamanghang Chinese-inspired na damit. Namula si Els nang tawagin siya ni Toya na kaakit-akit. Nagpapasalamat siya sa magagandang damit na ibinigay sa kanya ni Toya. Pagkaraan ng mga araw, ipinaalam ni Linz kay Toya na si Prinsesa Riri, isang novelista, ay naglathala ng isang bagong libro. Nagsulat si Prinsesa Riri ng isang salaysay tungkol sa kanya, natuklasan ni Toya. Ikakasal si Toya ng 9 na lalaki sa hinaharap, hinulaan ni Prinsesa Riri sa kanyang kwento. Dahil sa pagsusulat ng ganyang kalokohan, galit na galit si Toya at gusto siyang hampasin. Pagkalipas ng ilang araw, hiniling si Toya na bumili ng karagdagang mga libro. Nais niyang mag-teleport sa Regulus Kingdom. Pagkatapos, lumitaw si Toya sa kaharian ng Regulus kung saan nakita niya ang maraming natatakot na mga individual. Nang makarinig si Toya ng sigaw, ginamit niya ang boost magic para palakasin ang kanyang katawan. Pagkatapos ay natuklasan ni Toya ang mga kalaban na gustong pumatay ng mga inosenteng tropa. Nagmamadaling tinulungan ni Toya ang isang sundalo at nadiskubre niya ang isang lalaking may puting buhok na nasaktan. Ginamo ni Toya ang lalaki at inihatid sa ligtas na lugar matapos malaman na ang militar ay lumalaban sa kaharian. Nagmamadaling pumunta si Toya sa Royal Palace kung saan natuklasan niya ang ilang patay na tropa. Narinig niya ang isang babaeng sumigaw nang wala sa oras. Ginamit ni Toya ang kanyang bagong iPhone at ang feature na paghahanap ng lokasyon na Siri para mahanap ang babae. Pagkatapos, namagitan si Toya sa oras upang iligtas ang isang batang babae na nasa bingit ng kamatayan. Pagkatapos noon, ginamit ni Toya ang kanyang null magic technique para gamutin ang kanyang sugat. Biglang sumulpat si Carol, tuwang-tuwa na buhay pa ang prinsesa. Ipinaalam naman sa kanya ni Toya na naghatid siya sa bayan bilang isang adventurer mula sa Kingdom Belfast. Nagulat si Carol sa kaalaman ni Toya sa teleportation magic. Kaya't hiniling niya na ilipat ni Toya ang maharlikang pamilya palayo sa lungsod. Pagkatapos ay nagpakilala ang dalawa, at natuklasan ni Toya na ang batang babae na naligtas ay si Prinsesa Lucia. Nais tumulong ni Toya sa paghahanap ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay tumingin sila sa paligid ng kastilyo para sa mga kamag-anak ni Prinsesa Lucia. Pagkatapos nito, natuklasan nila si Haring Zephyr sa kanyang silid kung saan siya nasugatan at sinalakay ni General Bezawar. Pagkatapos ay sinabi ni Bezawar na malapit na niyang sirain ang kasunduang pangkapayapaan kay Belfast dahil nilayon niyang sakupin ang ibang mga bansa at tinutulan ng hari ang kanyang ideya.
Nagtanong si Toya kung may posibilidad ba si Bezawar na talunin ang iba pang kaharian. Biglang ipinakita ni Bezawar ang kanyang bagong natuklasang kakayahan, sa pamamagitan ng pagkain ng isang devil fruit, maaari siyang mag-conjure ng isang mabigat na demonyo. Nahirapan si Toya na paniwalaan na siya ay isang devil fruit user na may kakayahang sumupil sa isang malakas na demonyo. Pagkatapos ay iginiit ni Bezawar ang kanyang pagiging walang talo. Nagpakita rin siya ng mga wristband na sumisipsip ng mahika ng kanyang mga kalaban. Sinubukan ni Toya na gumamit ng mahika upang kunin ang pulse arrows ni Bezawar, ngunit ang talento ng demonyo ay naging walang silbi sa kanyang spell. Pagkatapos ay pinaputok ni Toya ang kanyang baril sa isang pag-atake, ngunit pinigilan siya ng isa pang pulse arrows. Ang biglaang pagkaunawa ni Toya na si Haring Zephyr ay buhay pa ay nagtulak sa kanya na ilipat si Carol at ang maharlikang pamilya sa Belfast. Pagkatapos, sinabi ni Toya na babalik siya at pipigilan siya. Nang gamitin ni Toya ang slide spell, hindi na makatayo ang general. Nag-ilusyon siya at lumayo. Pagkatapos ay iniulat ni Toya ang sitwasyon sa Refrise Kingdom. Naisip ng mga batang babae na ang suliranin ay kakilekilabot at wala silang ideya kung paano wawakasan ang rebelyon. Biglang sinabi ni Toya, mayroon akong masamang plano na talunin si General Bezawar. Nang maglaon, pagkatapos makita ang hari, ipinaalam niya kay Prinsesa Lucia na ang kanyang ama ay ganap ng gumagaling. Nasa Toya ang atensyon ni Lucia, at gusto niyang tawagin siyang Lo. Nakabantay si Yom-ina sa dalawa. Kasunod ng kanyang pagpapakilala, natuklasan ni Yom-ina na may crush si Lo kay Toya. Nadismaya si Lo nang malaman na may kasintahang si Toya nang pumunta siya sa bahay ng hari. Pagkatapos, nakita si Toya na nakikipag-usap sa hari. Biglang ibinalita ng tatay ni Yom-ina na may anak na ang ina ni Yom-ina. Hindi siya ganap na kontento dahil si Toya ang dapat na maging hari ayon sa kanyang orihinal na plano. Pagkatapos ay nagpatuloy si Toya sa kanyang pagawaan sa Babylon Island. Natuklasan niya sa pamamagitan ni Rosetta na si Professor Regina ang lumikha ng mga wristband na isinuot ng kalaban. Gayunpaman, naalala ni Toya na nakakita siya ng higit pang mga bagay kaysa dati. Nagising si Haring Zephyr kinagabihan at nagpasalamat kay Toya sa pagliligtas sa kanya. Pagkatapos noon, ipinahayag ni Haring Zephyr ang kanyang panghihinayang sa lahat ng kahirapan na kanyang nilikha. Biglang iginiit ni Toya na baka bawiin niya ang kabisera kinaumagahan. Hiniling ni Lo na hanapin muna ni Toya ang kanyang kuya. Nagtanong tuloy si Toya tungkol sa kanyang hitsura. Kaya gumawa si Toya ng pisikal na pakikipag-ugnayan upang matuto pa. Biglang naunawaan ni Toya na nailigtas niya noon ang kapatid ni Lo. Gamit ang kanyang bagong-bagong iPhone, nakita kaagad ni Toya ang prinsipe at ipinakita sa ama ni Lo kung nasaan ang kanyang kuya. Kinabukasan, umalis si Toya upang kunin muli ang kabisera ng Refrise Kingdom, kasama ang kanyang mga babae at hayop. Matapos mabilis na itapon ang lahat ng kanyang mga kalaban, naghanda si Toya na harapin ang makapangyarihang halimaw. Si Toya ay sinalakay ng halimaw, ngunit nagawa niyang maiwasan ang lahat ng mapaminsalang suntok. Pagkatapos ay naglunsad si Toya ng isang pag-atake gamit ang kanyang espada at pinatay ang halimaw. Nang sa wakas ay nagpakita ang kanyang mga babae doon, natalo rin nila ang iba pang mga kalaban. Tanging si General Bezawar lamang ang naiwan ng mangyari ito, tumanggi si Bezawar na tanggapin ang pagkatalo, kaya gumawa si Toya ng malaking glass enclosure. Pagkatapos ay nagpakita si Toya ng mga slimes na nakay ng dumi sa alkantarilla. Kaya sinabi ni Toya na mabaho daw sila. Si Bezawar ay biglang dinala sa loob ng kahon. Namatay si Bezawar dahil sa baho, naglaho rin ang halimaw bilang kinahinatnan. Sinabi ni Haring Zephyr sa kanyang mga nasasakupan na nanalo siya sa labanan pagkatapos ng labanan. Nagpahayag siya ng panghihinayang sa mga problemang nilikha ng militar at sinabing na ibalik na ang kapayapaan. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.